Hello guys! Welcome sa ating first tutorial video patungkol sa DC machine. So isang maikling video lang, no? Subukan lang natin i-solve yung DC machine or yung DC generator. Isa to sa mga basic na tanong kapag tayo ay magte-take ng board exam. So paano nga ba i-solve to? No? I-solve lang natin using ang mga shortcut na way. Kasi dahil alam naman natin sa board exam, hindi pa damihan ng solution, padamihan ng tamang sagot. So as much as possible, kahit hindi na tayo magsulat sa ating mga papel, kaya na nating isolve ito using calculator. Alright, so by the way, basahin muna natin. A 4-pole shunt generator has 51 slot, each having 24 conductor. Alright, with a wave wound armature. The flux per pole is 0.01 Weber. At what speed? Alright, dito tayo sa at what speed. Kung gaano kabilis ang ating armature should be driven to give an induced EMF of 220 volts. Alright? So ano nga ba yung formulang ginagamit dyan? Ang ginagamit talaga na formula dyan ay E is equal to Pizon. So ito pa yung pagkakatanda ko. Pizon, P, Z, flux, N over 60 times A. Ano nga ba itong A? Itong A po, dito niya makikita kung wave wound armature or lap wound armature. Kapag lap ang given, let's say for example lap yan, ang ating gagamitin ay MP. Right? Kapag wave, dito wave, ang gagamitin natin dyan ay 2M. Right? Etong M naman dito, ayan yung number of parallel paths. Alright? Parallel paths. Right? Solve natin. Wave wound, hindi sinabi kung ilang paths. Kaya assume na lang natin na itong M na to I is equal to 1. Alright? Kunin muna natin yung mga given. So, alright, given, meron kang pole. Ilang pole yan? 4 pole. Yung Z natin, number of conductors yan. Itong Z, number of conductors, meron kang 24 conductors per slot. Alright? At 51 slots, tapos merong 24 conductors. So, i-multiply mo lang yan. 51 times 24. Ayan na yung Z natin. So, yung flux natin, ito, yung Weber. Okay, so sulat lang natin. Yung ating N, ito yung hinahanap natin. Ito yung required. So, ito yung required is equal to N. Okay, nasusundan ba? Then, ito yung ating, yung E natin, yung EMF ay 220 volts. Alright? EMF natin ay 220 volts. May kulang pa ba? Itong A. Yung A natin ay ito. Dahil naka-wave wound armature siya. So, 2, hindi given yung path. So, assume natin sa 1. Alright, substitute natin dito sa formula na to. Titingnan natin kung ano lalabas. By the way, board exam approach tayo. So, sheet solve lang natin yan para mabilisan. So, etong E, itong gamitin natin formula, yung E is 22 volts. Kahit wag na natin sulat yung B. Ano na lang natin? 22. Alright? 22
is equal to, yung P is 4 pole. Yung Z, 51 times 24. Alright? Di kasya. Sorry. Di tayo sa baba. Okay? Slow tayo konti. Ulit. 22 volts. Alright? 4 pole. Yung conductor natin, number of conductor is 51. 24. Yung flux, ito yung flux, 0.01. Right? Then yung ating N, ito yung solve for X. Shift solve na lang natin yan sa ating calculator. Then 60 times 2. Right? Kapag sinolve natin yan gamit ang shift solve, dapat ang lalabas dyan ay ito. 539 RPM. Alright guys, yan po ay isang klase lang ng board exam approach. So hindi natin kailangan ng madamihang solution, kailangan sagot agad dahil meron lang tayong 6 hours na oras para ma-solve ang 100 questions ng word problem sa board exam. Ito po ay ang ating major. So, malaking percentage to sa board exam. Kaya kailangan, ang suggestion ko lang sa inyo, master the basic. Yung mahihirap na tanong, same lang ang puntos niyan sa madadali. So, as much as possible, masterin natin lahat ng basic muna bago tayo maglaan ng oras doon sa mahihirap. Okay, so by the way, yun lang muna ang ating video ngayon. Bye-bye guys.